Bago pa man sumikat ang mga modernong superhero tulad ni na Spider-Man at Superman, meron ng mga sariling bayaning iniidolo ang mga Pilipino noong ginintuang panahon ng pelikula. Kabilang sa mga ito ang matapang na si Gagamba, ang bihasang si Captain Karate, at higit sa lahat, ang tanyag na si Alias Palos, ang nag-iisang katangian na nagbigay buhay at nag-ugnay sa tatlong di malilimutang karakter na ito ay ang aktor na gumanap sa kanila, si Bernard Bonin, ang kinilalang ika-6 na heartthrob of the silver screen. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng hindi inaasahang pagbabago ng landas, ng pagharap sa mga hamon, at ng pag-ukit ng isang permanenteng tatak sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Mga unang yugto, mula pangarap na paglipad hanggang pagharap sa kamera, isinilang si Bernard Bonin bilang pampito sa 8 magkakapatid. Ang kanyang ama, si Juan Bonin, ay isang purong Espanyol na nagmula sa Palma de Mallorca, habang ang kanyang ina, si Lena Saco, ay isang Pilipina. Ang pagsasanib ng dalawang lahi na ito ang nagbigay sa kanya ng natatanging mestisong anyo na sa kalaunan ay magiging isa sa kanyang mga pasaporte sa daigdig ng showbiz. Sa edad na 14, nilisan niya ang kanyang kinagisnan upang manirahan sa Maynila. Dito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa sekundarya sa prestihiyosong San Beda College. Sa panahong ito, nahubog ang kanyang disiplina at pangangatawan, hindi lamang sa loob ng silid-aralan kundi maging sa larangan ng palakasan. Naging isa siyang mahusay na atleta at kasabay ng kanyang pagkahilig sa sports, binuo niya ang isang pangarap na malayo sa kinang ng kamera, ang maging isang piloto. Subalit, tulad ng maraming kwento ng tadhana, ang landas na kanyang pinangarap ay hindi natupad. Isang ibang industriya ang naghihintay upang tanggapin siya at gawing isang bituin. Ang kanyang pagpasok sa show business ay hindi plinano. Nadiskubre siya sa isang pagkakataon ni na Archie Boy Lacson, isang kilalang personalidad sa telebisyon, at Tommy Abeto, isang tanyag na couturier noong panahong iyon. Nakita nila kay Bonin ang potensyal ng isang bituin, ang tamang tindig, ang kakisigan at ang karismang kailangan upang mangakit ng manonood. Ipinakilala nila ang binata sa mga producer ng pelikula at mula roon, nagsimulang umusbong ang interes ni Bonin sa pag-arte. Sumabak siya sa mga screen test at audition at sa kanyang sariling pagtataka, sunod-sunod niyang napasahan ang mga ito. Sa puntong kailangan na niyang pumili ng isang film studio, isang mahalagang desisyon ang kanyang ginawa. Pinili niya ang LVN Pictures sa halip na ang karibal nitong Sampaguita Pictures. Ayon mismo sa aktor, ang kanyang naging batayan ay isang praktikal na pagsusuri sa industriya. Noong panahong iyon, ang Sampaguita Pictures ay puno na ng mga sikat na artistang mestizo. Naisip ni Bonin na mas malaki ang kanyang pagkakataong sumikat at mabigyan ng mahahalagang papel sa LVN, na noon ay aktibong naghahanap ng bagong leading man na ihahain sa publiko. Ang desisyong ito ay nagpatunay na hindi lamang siya may angking itsura, kundi mayroon din siyang talas ng isip sa pagpaplano ng kanyang magiging karera. Ang paghubog ng isang aktor, ang hamon ng wika at ang biyaya ng LVN Pictures. Ang dapat sana'y maayos na pagpasok ni Bonin sa industriya ay sinalubong ng isang malaking balakid. Hindi siya dalubhasa sa pagsasalita ng wikang Tagalog. Para sa isang nagnanais na maging pangunahing aktor sa pelikulang Pilipino, ito ay isang kritikal na kahinaan. Ngunit ang hadlang na ito ay hindi naging sapat upang pigilan ang matriarka ng LVN Pictures, si Doña Sisang de Leon, na makita ang potensyal sa binata. Sa halip na bitiwan siya, namuhunan ang LVN sa kanyang kakayahan. Binigyan siya ng isang Tagalog coach upang personal siyang turuan. Ang napiling maging kanyang tagapagturo ay si Jose de Cordova, isang respetado at magaling na character actor. Sa mismong set ng pelikula, matiyagang ginabayan ni de Cordova si Bonin. Tinuturuan siya ng tamang pagbigkas, intonasyon at pagbibigay diin sa bawat linya. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang teknikal. Ito ay isang lubusang pag-unawa sa kaluluwa ng wika upang maging kapani-paniwala ang kanyang pagganap. Hindi lamang siya umasa sa tulong na ibinigay sa kanya. Nagpakita si Bonin ng sariling pagkukusa upang pagbutihin ang kanyang sarili. Kumuha siya ng mga kurso sa public speaking at radio announcing sa Manila Speech Clinic.
Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at profesionalismo, isang pagkilala na ang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa itsura, kundi isang sining na nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at pagpapahusay. Sa loob lamang ng isang taon, ang kanyang pagsisikap ay nagbunga. Matagumpay niyang natutunan ang pagsasalita ng Tagalog sa paraang hinihingi ng kanyang mga papel. Ang binatang dating nahihirapan sa wika ay handa nang humarap sa kamera at bigkasin ang kanyang mga linya ng may kumpiyansa at autoridad. Ang kanyang formal na pagpapakilala sa publiko ay sa pelikulang ay Pepita noong 1958. Hindi na siya naghintay ng matagal para sa kanyang malaking pagkakataon. Sa parehong taon, nakuha niya ang kanyang unang lead role sa pelikulang Sparring Partner. Dito, itinambal siya sa aktres na si Lourdes Medel. Ang kanilang tambalan sa pelikula ay lumalim at naging isang tunay na relasyon sa likod ng kamera na nagbunga ng isang anak. Mula sa puntong ito, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-akyat sa tugatog ng tagumpay. Pagsikat sa takilya, ang paglikha sa mga katauhang hindi malilimutan. Noong 1962, isang papel ang dumating sa buhay ni Bernard Bonin na tuluyang babago sa takbo ng kanyang karera at mag-uukit sa kanyang pangalan sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ito ang karakter ni Alias Palos sa pelikulang may parehong pamagat. Ang pelikula at ang karakter na ito ang naging sasakyan niya patungo sa rurok ng kasikatan. Si Alias Palos ay isang kakaibang uri ng bida. Hahalin tulad sa karakter ni James Bond ng Hollywood. Si Palos ay isang sopistikado at matalinong mersenaryo, isang dalubhasa sa pagbubukas ng mga kahadiyero, at isang taong gumagalaw sa manipis na linya sa pagitan ng batas at krimen. Ang karakter na ito ay perpektong bumagay kay Bonin. Ang kanyang pretty boy na itsura na sinamahan ng kanyang atletikong pangangatawan, liksi at bilis sa pagtakbo ay lumikha ng isang bagong arketipo para sa isang action star. Isang bida na hindi lamang malakas kundi maginoo at matalino rin. Ang tagumpay ng Alias Palos ay naging isang phenomenon. Naging dahilan ito upang ang pangalan ni Bonin ay maging isang household name. Ang isa sa pinakakakaibang aspeto ng franchise na ito ay ang katapatan ng produksyon sa kanyang pagganap. Hindi tulad ng ibang sikat na prangkisa tulad ng Darna, Decibel o Captain Barbell kung saan iba't ibang artista ang gumanap sa pangunahing papel sa paglipas ng panahon. Ang 8 pelikula ng Palos ay tanging si Bernard Bonin lamang ang gumanap. Dahil dito, ang kanyang pagkakakilanlan ay naging halos iisa na sa karakter. Kapag sinabing Alias Palos, si Bernard Bonin ang agad na naiisip. At kapag nabanggit ang pangalan ni Bernard Bonin, si Alias Palos ang unang pumapasok sa isipan ng publiko. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, si Bonin ay naging isa sa mga pinakaabala at pinakatagumpay na aktor ng kanyang henerasyon. May mga taon, partikular noong dekada 60, na nakakagawa siya ng halos 10 pelikula kada taon. Ngunit sa kabila ng dambuhalang tagumpay ni Palos, mulat si Bonin sa panganib ng typecasting. Upang maiwasan na makahon lamang sa iisang uri ng papel, sinadya niyang tumanggap ng iba't ibang karakter sa maraming pelikula. Isa sa mga pinakatanyag niyang alternatibong katauhan ay si Gagamba. Ang karakter na ito, na nagkaroon ng 4 na film franchise, ay isang patunay ng kanyang versatility. Isang interesanting tala sa kasaysayan ng pop culture ay nauna pa ang pelikulang Bakas ng Gagamba ni Bonin bago pa man formal na lumabas ang karakter na Spider-Man sa Hollywood. Sumikat din siya sa pelikulang Captain Karate, kung saan muli niyang ipinamalas ang kanyang dedikasyon sa sining. Upang maging makatotohanan ang kanyang pagganap, sumailalim siya sa masidhing pagsasanay sa karate. Ang mga papel na ito, Palos, Gagamba at Captain Karate, ang bumuo sa triumvirate ng kanyang pinakasikat na mga pagganap na nagpatibay sa kanyang estado bilang isang nangungunang action star. Isang prolipikong karera, ang lawak at lalim ng kanyang filmografya, ang karera ni Bernard Bonin ay sumaklaw ng ilang dekada at nag-iwan ng mahigit 100 pelikula. Ang kanyang filmografya ay isang testamento sa kanyang kasipagan, kakayahan at pananatili sa industriya. Mula sa mga unang taon ng kanyang pagsikat hanggang sa kanyang mga huling pagganap, nagpakita siya ng
kakayahang umangkop sa nagbabagong panahon at panlasa ng manonood. Sa dekada 50 at 60, bukod sa kanyang mga iconic action roles, lumabas siya sa mga pelikulang nagpapakita ng kanyang versatility. Mga Anak ni Waray, 1959, Sandata at Pangako, 1961, Walang Duwag na Bisaya, 1965, Target, Captain Karate, 1968, Bart Salamanca, 1968. Pagsapit ng dekada 70, kahit na nagbabago na ang tanawin ng pelikulang Pilipino, nanatili siyang aktibo at nakipagsabayan sa mga bagong bituin. Ilan sa kanyang mga proyekto sa panahong ito ay The Arizona Kid, 1971, Women in Cages, 1971, isang pelikulang may international distribution. Nagpatuloy ang kanyang karera sa mga sumunod na dekada, kung saan gumanap siya sa mga papel na mas angkop sa kanyang edad, kadalasan bilang isang veteranong karakter na may bigat at autoridad. 3 Patak ng Dugo ni Adan, 1980, Boy Tipos, 1988, Ibabaon Kita sa Lupa, 1990, Tapos na ang Lahi Mo, Lapu-Lapu, 1990. Kahit sa pagtuntong ng dekada 70 at sa bagong milenyo, paminsan-minsan pa rin siyang lumalabas sa mga pelikula na nagpapakita ng kanyang walang kupas na pagmamahal sa pag-arte. Seth Corteza, 1976, Codename, Bomba, 1978, Di Pwedeng Hindi Pwede, 1979, Masikip sa Dibdib, The Buobita Rose Story, 2004, isa sa kanyang mga huling pagganap. Ang kanyang mahabang listahan ng mga pelikula ay hindi lamang bilang. Ito ay isang salamin ng isang buhay na inialay sa sining ng pelikula. Sa likod ng kamera, pamilya, pag-ibig at personal na buhay. Sa kabila ng kanyang matagumpay na pampublikong imahe, ang personal na buhay ni Bernard Bonin ay naging makulay din. Ang kanyang relasyon sa kapwa-artista ng LVN na si Lourdes Medel ay nagbunga ng isang anak. Kalaunan nagkaroon siya ng relasyon kay Elvira LB Gonzales na nagbunga ng 2 anak, sina Charlene Gonzales at Richard Bonin. Ang kanyang mga anak sa kanya ay sumunod din, kahit panandalian, sa kanyang mga yapak sa showbiz. Si Charlene ay unang nakilala sa buong mundo bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant noong 1974. Pagkatapos nito, pumasok siya sa pag-aartista bago piniling maging asawa ng isa sa pinakasikat na matini idol na si Aga Mulak, kung saan sila ay biniyayaan ng kambal na anak. Si Richard Boni naman ay panandalian ding sumubok sa pag-arte bago nagpasyang manirahan sa Estados Unidos kasama ang kanyang sariling pamilya. Bukod sa kanyang mga anak kina Lourdes at LV, nagkaroon pa si Bernard ng 2 anak ko sa kanyang mga naging ibang karelasyon. Sa kanyang mga huling taon, ang kanyang naging kasama sa buhay ay ang kanyang asawang hindi taga-showbiz. Ang pamana ni Bernard Bonin, karapatan, karakter at paglisan. Noong 1974, gumawa si Bernard Bonin ng isang hakbang na hindi karaniwan para sa isang aktor noong panahong iyon. Inirehistro niya ang karapatang ari, copyright, para sa katauhang alias Palos. Ito ay isang pagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa halaga ng karakter na nagpasikat sa kanya. Para sa kanya, si Palos ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang bahagi na ng kanyang pagkatao at isang malaking utang na loob. Ang pag-aaring ito ay isang pagtiyak na ang legasiya ng karakter ay mananatiling nakakabit sa kanyang pangalan. Sa isang pagbabalik tanaw, sinabi ni Bernard na hindi niya pinagsisihan na hindi siya naging isang piloto. Ang pangarap na yon ay napalitan ng isang katotohanang higit pa sa kanyang inaasahan. Ang pag-aartista ay nagbigay sa kanya ng kasikatan, katatagan sa buhay, at ng pagkakataong mag-iwan ng isang di mabuburang marka sa kulturang Pilipino. Higit pa sa kanyang mga nagawa sa pelikula, nakilala si Bernard Bonin sa kanyang mga kasamahan bilang isang taong may paninindigan. Siya ay matapang at hindi kailanman umuurong sa isang laban.
lalo na kung ito ay para ipagtanggol ang isang kaibigan o ang pinaniniwalaan niyang tama. Ang katangiang ito ang nagbigay sa kanya ng respeto at paggalang mula sa kanyang mga kapwa-artista at mga katrabaho sa industriya. Noong ika-21 ng Nobyembre 2009, sa edad na 70, pumanaw si Bernard Bonin. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay multiple organ failure na resulta ng kanyang pakikipaglaban sa sakit na diabetes. Sa kanyang mga huling sandali, kasama niya ang kanyang asawang hindi taga-showbiz. Konklusyon, isang tatak na mananatili. Pumanaw man ang aktor, ang kanyang mga nagawa at ang mga karakter na kanyang binigyang buhay ay mananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipinong manonood. Mula sa pagiging isang pretty boy na may pangarap maging piloto, hinubog niya ang kanyang sarili upang maging isa sa mga pinakatanyag na action star ng kanyang panahon. Ipinakita niya ang kanyang husay hindi lamang sa pakikipaglaban sa harap ng kamera, kundi maging sa pagharap sa mga hamon ng buhay at propesyon. Ang kanyang huling hantungan ay sa The Heritage Park sa Taguig City, ngunit ang kanyang tunay na pamana ay nananatili sa bawat pelikulang kanyang ginawa at sa bawat manonood na humanga sa kisig ni Captain Karate, sa liksi ni Gagamba at sa walang kupas na karisma ni Alias Palos. Si Bernard Bonin ay hindi lamang isang artista. Siya ay isang institusyon at isang mahalagang kabanata sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipinoy.